Iba't ibang panukalang batas na isusulong sa 20th Congress, inihain ng mga senador ngayong araw. Kabilang dito ang panukalang batas na gawing 3 taon na lang ang kolehiyo, gayon din ang panukalang tapyasan ng tax rates ng maliliit na negosyo. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita, live. Naomi, ito nga yung day 2 nung filing o paghahain ng mga panukalang batas ng mga senador para sa ilalim ng 20th Congress. At tuloy-tuloy yung kanilang paghahain ng mga bills at kanilang mga sinusulong ng mga panukalang batas. Kanina, personal nagtungo rito si Senator Sherwin Gatchalian kung saan inilatag niya ang mga prioridad sa ilalim ng 20th Congress. Ilan sa inihain niya ay ang panukalang batas na gawing 3 taon na lang ang kolehiyo na kadalasan ay inaabot ng 4 hanggang 5 taon. Depende na lang yan sa kurso. Itong practice na ito ay ginagawa sa maraming bansa, especially sa Commonwealth countries. Pagpasok ng bata sa kolehiyo, ang kanyang pag-aaralan ay yung kanyang major na, diretso na siya dun sa major. Yung mga general education subjects, ibababa sa senior high school. Naghain rin Naomi ngayong araw si Senadora Pia Cayetano ng kanyang unang 10 panukalang batas. Halimbawa na nandito ay ang Vapes and HTPs Regulation Act, Allied Health Scholarship and Service Act at ang Walkable and Bikeable Communities Bill. Si Senate President Jesus Escudero naman naghain ng mga panukalang batas na ang layon ay tapyasan ang tax rates ng maliliit na negosyo. Dahil nito palakasin ng MSMEs sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga ito ng mga tax incentives. Matutulungan daw ang mga maliliit na negosyo lalo na ang kinakapusakita para magpatuloy ang kanilang operasyon at makapag-hire ng mas marami pang tao. Kahapon naman nagtungo rin sina Senator Erwin Tulfo at Senator Joel Villanueva para ibahagi ang kanilang mga panukalang batas sa 20th Congress. Narito ang kanilang pahayag. Isa pa dyan yung Anti-Conflict of Interest in Public Utilities Act. This is serious. Okay? This is an issue. Tali ang kamay ng gobyerno pag yung may-ari ng utility sa isang lugar ay isang government official, isang politiko. Unang-una dito yung Security of Tenure Ending ENDO Act. We are aware how important it is na wakasan yung talagang pang-aabuso sa work schemes katulad ng ENDO at labor-only contracting. Mabigyan po ng seguridad sa trabaho ang ating mga manggagawa. Ang kilala namang may advokasiyang lumaban sa katiwalian na nagbabalik Senado na si Senador Panfilo Lacson ay nagsusulong ngayon ng panukalang batas para matiyak ang paikilahok ng publiko sa paghubog ng pambansang budget. Kabilang ito sa kanyang inihaing panukalang batas sa ilalim ng 20th Congress. Naomi? Maraming salamat, Daniel Manalastas.